Pampanga ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Gitnang Luzon. Mayaman ito sa iba't ibang uri ng kultura at sining. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila mayroon pa rin na umaasang mabigyan ito ng pansin at muli itong buhayin. Ano nga ba ang kwentong nakapaloob sa uri ng sulat na ito? Ang kulitan ay ang Kapampangan equivalent ng baybayin. Ito ay ang prehistoric orthography o alphabet ng mga Kapampangan bago dumating ang mga Kastila at pinalitan nila ito. Pag sinabi mong kulitan, that's the written form of the language. Ang language ay Kapampangan, pero pag sinulat mo ang Kapampangan, dun sa original spelling niya, kulitan ang gagamitin mo. Marami sa atin ang naging pamilyar na sa baybayin o ang pinaniniwalaang sinaunang uri ng pagsulat ng mga Tagalog. Ngunit para sa direktor ng Sinupan Singsing Center for Kapampangan Cultural Heritage, Michael Raymond Pangilinan, bagamat may pagkakatulad ang baybayin at kulitan, malaki pa rin ang kanilang pagkakaiba. Yung baybayin horizontal yun, ang Kapampangan vertical yun. Although similar lang rin mapilan na characters, similar lang. Dakalalila similar. Ang recital order ng baybayin is different. Ang recital order ng baybayin is abacada. Similar to ABC, o ABC in Spanish. Ang recital order ng Kapampangan, pareho. Kaya pating Kapampangan natin yung indong sulat, ang pong anak sulat. Yung baybayin na layang makanta. Yung rules is totally different. Na? Ayon kay Michael, mayroong 14 na titik o karakter ang kulitan. Ang A, I, at U. At 11 katinig, ang Ma, Sa, Nga, Ga, La, Na, Ta, Ka, Pa, Ba, at ang Da at Ra na naghati sa iisang karakter. Sir, asa po namin kung alam niyo po yung kulitan or familiar kayo sa kulitan? Familiar lang, parang may idea lang. Parang language ba siya sa Kapampangan, pero I'm not sure. Alam ba yung kulitan? Hindi po. Sir, asa po namin kung alam niyo po yung kulitan or familiar kayo? Hindi familiar sa akin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Kapampangan ay hindi kilala ang kulitan? The main problem is not the lack of awareness in kulitan. The main problem is lack of awareness in their own language and culture. There are many Kapampangans, young Kapampangans, who grew up speaking Tagalog. Sa huling datos ng Philippine Statistics Authority noong 2017, mula sa populasyon na humigit kumulang 3 milyon, mahigit 78% na lamang ang may kakayahang magsalita ng Kapampangan. Malayo ito kumpara sa bilang noong 1,960 hanggang taong 2000. Kung kaya nagsasagawa ang Sinupan Singsing ng mga workshop upang maituro sa mga kabataan ang tamang pagsulat at pagsasalita ng salitang Kapampangan bago nila matutunan ang pagsulat ng kulitan. We started in October 2016. And then since then, we have a monthly lesson on basic kulitan. Naging katuwang din ang City College of Angeles sa pangangalaga ng kanilang kultura. Ito ay sa pamamagitan ng isang kurso na naglalayong malaman at pangalagaan ng mga bawat estudyante ang pagkakakilanlan ng mga katutubo, kanilang lengguwahe at kultura. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kabataan na nagiging interesado sa kanilang kultura,
ay mayroon pa ring mga kabataan ang patuloy na nag-aaral at nagpapatuloy sa pagpapaunlad nito. Tulad ng 21 taong gulang na si Keith Liam Manaloto. Malaki ang naitulong ng kanyang kaalaman sa teknolohiya upang mas mapadali ang pagtuturo ng kulitan sa tulad niyang kabataan. Nenggawa king apay ni, apansin ko na magkasakit ko huli nga lang font para king kulitan. So, penigaralan ko na rin to, pagpuyatang kaya rin, makananong gawang font. But in the end, I developed a font, open type font, called Kulitan Handwriting. Ito yung ginamit kening apay ni, karen kulitan na rin, akaki mo font la rin. Ini kulitan, apay niya ng Kulitan Handwriting. Dahil sa ginawang application sa mobile phone ni Keith tungkol sa kulitan, ay nakatanggap ito ng award. I'm very thankful for that. Maragulyang bagay para kako and para kaya kaming Kapampangan. Hiling din ni Keith sa iba pang tulad niyang kabataan na gamitin ang kanilang mga sariling kakayahan at talento para mas pagyamanin at pangalagaan ang kanilang sariling kultura. I hope the next generation makes more mobile apps or anything related to kulitan just like this. Para naman kay Norman Choi Tuico, isang Kapampangan indigenous artist, ay higit pa sa sulat ang pagtingin niya sa kulitan. Gagawa kang painting, yung gagawan mo, yapin itang lamanan ng isip mo. Itang pakiramdam mo, pangisipan mo, hibat ito sabihan mo, yapin yung gagawa mong painting ito. Ne? Alayang pamyaluwa king gagawang sulat. Ne? Yung sulat tamo, yapin nilamanin pangatao mo. Yapin nilamanin isip mo. Yapin nilamanin kaya kang dila. Yapin mo rin yung potang translate me into visual form. Yapin itang sulat. Yung Independence Day, yung sasabihan mi para milibri, mitimawa yung tao, para maging yung free yung tao, kailangan kilalanan niya pa yung sarili na. Nung may kilala yung sarili mo, yan ako man pwedeng maging free. Yan ako man malyaring matimawa. Sa amin, ang free, yapin yung timawa. Sa isang batas na isinusulong ngayon sa bansa, may posibilidad na maapektuhan ang kanilang katutubong sulat. Ayon sa House Bill 1022 o mas kilala sa tawag na Baybayin Bill, na naglalayon na gawing National Writing System ng Pilipinas ang baybayin, kung saan kinakailangan na maituro sa lahat ng paaralan sa bansa ang tamang paggamit at pagsulat nito. At ang mga signage sa mga kalye at mga pampublikong gusali ay kinakailangang maisalin sa sulat baybayin ang mga pangalan. Kulitan is used only for writing Kapampangan. You cannot separate Kulitan from the Kapampangan language and Kapampangan culture. But what the Tagalogs are doing now is to separate baybayin from its original language and culture and impose it on all Filipinos, so that regardless of your culture and language, whether you're Mangyan, Palawenyo, Tagbanwa, Kapampangan, you will now be forced to study and use baybayin. So that's the difference. We do not impose kulitan on everyone else. This is our writing, so leave it alone. May buring mate in language, biyayan may sulat. Na, itang baka tayo mating language mo, kasi in language malagwayang mawala, malagwayang mate, uling, may akakit. Intangible in language, na. Pero in sulat, document form niya. So, masakit siyang mawala. Uling ating kang document. Kaya ganoon na lamang
ang kanilang kagustuhan na maipasa ito sa mga bagong henerasyon sa kanilang bayan. Dahil ang kulitan ay hindi lamang isang uri ng sulat, bagkus nagpapaalala na mayroon silang sariling pagkakakilanlan. Sa bawat patak ng tinta, katumbas ito ng kanilang dugot pawis, at sa bawat kumpas ng kanilang kamay, malaking yaman ang sa kanila'y nakasalalay. Sila ang patunay na kahit ilang taon man ang magdaan, ay hindi ito hadlang upang makamit ang kanilang sariling pagkakakilanlan.